Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Panibagong vlog po natin, panibagong updates po natin. Ito, may papakinggan tayong isang kababayan natin na nag-reaction video din patungkol po sa ginawa po ng Pangulong Marcos sa kabila ng kanyang binitawang ay hindi makakatulong daw ang impeachment, even a single Filipino hindi makakatulong. Kaya dapat hindi talaga i-impeach itong si Sara. Pero baliktad pa rin ang nangyayari. Hindi lang si Sara ang ng administrasyon ang kanilang gustong alisin. O di ba? Ipinahuli pa nga nila si Rodrigo Roa Duterte, ang ama ng vice presidente. Ay talagang gusto siguro talaga nilang ubusin ang mga Duterte na wag nang makaupo sa pamahalaan po natin. Ito panawagan po natin, pakinggan muna natin itong mga isang vlogger din na nag-reaction video din. Bakit nangyari daw ang ganitong kaguluhan sa Pilipinas? O shoutout sa lahat ng mga taga-Filipino. Sana po ay maging maayos na ang ating bansa. Nagkakagulo silang lahat. Nako. Sige, pakinggan po natin. Wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Yun dapat talaga. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating ay, bansa. Tama naman. Ang reaksyon kasi nila nito sa Iglesia ni Cristo ay malaking tanong. Bakit nga ba umabot sa ganito ang sitwasyon sa Pilipinas? Ayun. Na mayroon tayong ang batas naman natin gumagana. Bakit pa kapwa natin Pilipino tinatapon nila sa ibang bansa at doon lilitisin? Dito naglabaso ang statement ang Iglesia ni Cristo kasi in short, yung panawagan nila dati na sinabayan nila si Pangulong Marcos o sinuportaan nila sa peace rally, pero lahat yun baliwala ang suporta nila kay Bongbong Marcos. O diba? Yung bakit nag-rally itong Iglesia ni Cristo dahil sa binitiwan ng Pangulong Marcos na walang magandang maidudulot ang impeachment sa VP Sara, na hindi daw it will not benefit even in a very single Filipino. O kaya yun ang sinundan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nag-rally ang Iglesia ni Cristo, at hindi lang yun. Dahil nga alam na ng Iglesia ni Cristo, talaga na nagkakagulo na sila. Kasi dalawa silang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo nung panahon ng eleksyon. Silang dalawa, binutuhan, di ba? Binutuhan itong si Sara, binutuhan din po itong si Marcos. Pero ang nangyari, after na nanalo na sila, nakaupo na, ang nangyari, abay talagang nagbabakbakan ng dalawa, kaya namananggitan na itong Iglesia ni Cristo. Pero napakasama pa rin ng tingin ng ibang tao sa nangyayari po naging masama pa ang tingin sa Iglesia ni Cristo sa ginawang pang-rally. Kaya, di ba? Di ba yun lang naman, nagtaka lang naman talaga kami. Actually, we feel frustrated. We feel frustrated po sa nangyari. Sinuportahan namin si BBM, ang Marcos, ang administrasyong Marcos, kasama itong si Sara Duterte, pero hindi man lang pinansin ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kaya frustrated po talaga ang Iglesia ni Cristo. So nakikita ko na mukhang frustrated ba ang Iglesia ni Cristo sa kanilang suporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Para sa akin, kung ako ang sumuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos, frustrated ako. Hindi ko lang idamay ang Iglesia ni Cristo na frustrated ba, na-frustrate ba sila doon sa mga pangyayari noon. Kahit sino naman siguro Diba? Na sinusuportaan ka na nga, pero yung standing mo dati na ayaw mo talaga ng impeachment nung bandang huli, yun pala, ma-impeach pa din. So mukhang pangluluko ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa mga supporter niya. Diba? Napansin nyo? Mismo itong taong ito nagsabi na pangluloko daw ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kung titingnan talaga, ganun. Kasi nga ang sabi nga ni Bongbong Marcos, hindi daw makakatulong ang impeachment. Kaya ibig sabihin na yung salitang hindi makakatulong, ibig sabihin hindi siya payag na ma-impeach si Sara. Pero ano ang nangyayari? Pinapa-impeach pa rin nila si Sara. O di ba? Nakakatawa.
Gusto pa rin nilang maalis sa posisyon itong si Sara at hindi lang yan, talagang pati ang kanyang ama, ang former president, ayun, pinatapon sa The Hague, Netherlands. Matapang kasi itong si Rodrigo Roa Duterte, napakatapang na tao, kaya ayan, matapang, sa sobrang tapang, ayan, ay parang natakot ata itong si President Marcos, kaya pinatapon siya doon sa napakalayong lugar na hindi magalaw niya si Marcos. Di ba? Nakakatakot to kasi si Tatay Digong, di ba? Sabi nga ni Tatay Digong, I hate drugs. Simple naman, pag nakita ka talaga ni Tatay Digong na naghihit-hit lang sa pulburon, masama talaga ang loob ng taong yon. Di ba? Nakakatakot, baka kasi matukhang. Di ba? Ito ang baka kasi matukhang, kaya natakot siguro. Tutuloy natin. Lang yung time na yon na sinuportaan siya ng INC doon sa kanyang standing na ayaw ng impeachment nga kasi magkahati-hati yung mga tao. Mismo sa kanyang sinabi yun, na nanggaling sa kanya sinabi yun, na ayaw niya kasi maghati-hati lang ng tao, ang mga tao sa Pilipinas. So nadagdagan pa, ito nangyari ngayon sa dating Pangulong Duterte na pinahuli ng wala din sa ayos. So dito na rin ang Iglesia ni Cristo. Isipin nyo? Bali, parang Anong pinaka-termino niya? Pinahuli ng hindi nasa maayos na proseso. Tapos sasabihin ng ibang Pilipino, deserve. O deserve sana kung talagang may napatunayan. At deserve din sana talaga kung ginawa yon in a due process of law. Yung walang maibubutas at masasabi ang taong bayan sa kanila. Ikaw ba naman? Wala pang ang red notice. Hindi pa nga nalitis dito sa Pilipinas. Hindi pa nga nahatulan ng kung ano-ano dito sa Pilipinas. Wala pa nga nagreklamo dito sa Pilipinas. Pinatapon agad sa The Hague, Netherlands. Oh my God. It's so sad. Tapos mag-birthday pa ito si Tatay Digong. It's so sad. Tapos nakakalungkot din, siyempre sa panig ng mga Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil yung ginawang milyon-milyong kaanib sa Iglesia ni Cristo na bumuto at nagpanalo, di ba? Malaki ang naitulong para manalo ang Pangulong Marcos ay hindi man lang pinansin. Hindi man lang pinakinggan na samantalang ang pinakadahilan kung bakit nagrally ang Iglesia ni Cristo ay dahil sa kanyang binitiwang salita, dahil sa kanyang sinabing, the impeachment will not benefit even a very single Filipino. Pero ngayon, tingnan nyo, abay, talagang hindi lang si Sara ang ipa-i-impeach. Pinahuli pa itong si Rodrigo Roa Duterte, the former president. Matanda na, 80 na, mag-80 years old na, pinahuli pa. Ano pa ba bakit? Halimbawa, common sense lang, matandang-matanda na, hindi na nga siguro aabutin ng 10 years yun. Kasi papakulong mo pa. For what? Diba? For what? What is the reason behind? Ano ba ang magagawa ng taong uugod-ugod na? Ang mahirap niyan baka pagtandaran nitong si Rodrigo Roa Duterte at si Bongbong Marcos, baka ganun din ang gawin sa kanya ng susunod na Pangulo. Yun lang ang nakakatakot pag ganun ang nangyari. Hindi naman natin pinapanalangin na ganun kasi masama po yun. Okay, itutuloy natin. Yung si brother. Sila parang hindi na yata talaga tama. Sinuportaan ka na namin, panahon noong ayaw i-impeach si VP Sara, ito na naman, ginawa mo na naman to. Ayun na. Parang ganun lang ang tingin ko ha. Kaya naglabas ng statement ito, Iglesia ni Cristo. Yun nga. At ito yung kay Father Siano, magkahawig nga eh. Itong Katoliko at saka INC. Magkahawig yung pananaw nila sa mga nakakaintindi sa sitwasyon ngayon. Diba? Kasi ang mga pare ngayon, mayroon naman din pare na ayaw kay dating Pangulong Duterte.
makikita natin kung saan nanggaling yun na mga pare na ayaw nila kay Pangulong Duterte. Unang-una nakikita ko itong Idsas Shrine na mga pare dyan, umadre dyan, na kontra yan kay Pangulong Duterte. Nakikita natin yan kung sinong ano pa dyan, pumupunta dyan, mga politician. Isipin nyo. Si Dilima, pumupunta itong... Ang dami mga politician. Yung mga kababayan, di ba napansin nyo? Sabi nyo, nakikialam ang Iglesia ni Cristo. Yan, tingnan nyo nga, sino ang mas may nakikialam, di ba? Mas nakikialam itong mga kaparian. Yung nagsabi na, yung kanina, yung in-upload ko na siniraan niya yung Iglesia ni Cristo. Tapos sinabihan niya nakikialam, pakialamero daw, tapos nagpapaipal. Yan, tingnan mo nga yung mga pare, di ba? Kasama pa sa pagrally ni Laila de Lima at saka ni Castro, nako. Tingnan nyo nga ang nangyayari ngayon. Di ba kahit ito mga kapari, yung mga pari, mga iba-iba, yung nasa karelihiyon nitong yung iblinag ko. Nako. Nakakatawa, di ba? At yung ng pari at saka ng Iglesia ni Cristo, nagkakaisa na ata Isa dyan, yung mga apo ni Cory Aquino. Iyon. Kasi siguro, tinatagyang Idsas Shrine panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, kaya siguro na ganun na lang. Pasok ko yung video ni Padre Ubod na... Padre Ubod ang magsasalita. Yung karelihiyon nitong Glinag kung nasumira na si Iglesia ni Cristo. Katong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo. Panimaslan gyud mo. Yun lang. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court. Ang atong pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity. Nga wa ra bagay siya kaso dinis ato anang crime against humanity. Di ba mga kababayan, walang kaso mismo ang pari ang nagsalita. Walang kaso si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Yung sinasabi nyo na crimes against humanity, hindi yun na-file kay Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Kaya, nako, ano na ngayon ang nangyayari sa Pilipinas? Ibinibigay na lamang ang hindi kaya dito sa Pilipinas citizen, ibinibigay. Siguro kung ordinary yung Pilipino, hindi naman nila gagawin yun, di ba? At kung walang pinaka-motive, bakit nila plinano na ipatapon doon sa The Hague, Netherlands, itong si Rodrigo Roa Duterte? Ano kaya ang kanilang maitim na balak? Itutuloy natin ang pakikinig kay Father. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito, kay tiguang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo mutingog na against ninyong mga authority nga naghimo niining maong desisyon. Mo na siya kuyaw kayo. Mo na unang prinsipyo, pagbantay. Ayaw gyud sa likway anang tao nga nakasala. Nya nasa moingon, unya Pader, President Duterte iyam sa tong gisalikway ang mga adik, iyam sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya karon siya na sa gisalikway, manubag sang authority. Ana. Humiram ako ng 10,000 pesos at 300... Madaling salita, parehas lang ang pananaw nitong dalawang relihiyon nga. Di ba? Ay insiman o Katoliko. pari ng Katoliko, ang pananaw nila ay hindi tama ang nangyari Tama. sa ating bansa ngayon. Hindi talaga lang tama. natin pag-usapan ang kay Pangulong Duterte. Ang pamamalakad ng gobyerno hindi tama. Diba? Kasi controversial dito sa budget. Ito Diba? siguro yung isa dahilan din na bakit divert ang usapin ngayon sa kay Pangulong Duterte. Yun ang dahilan may nakabinbin pa silang kaso dito sa Supreme Court. Kaya siguro, tapos may impeachment si VP Sara. Matindi ang naranasan ngayon sa mga Duterte. Kasi sila na talaga ngayon ang inuusig na talaga sa mga pangbibintang talaga na mayroon naman natin, nakikita naman natin dito na parang hindi naman din talaga totoo
Oh, di Kaya ba? Hindi totoo? Pero sa politika, kung sinong nakaupo, yun ang mananalo. Oh, di ba? Kung sinong nakaupo, mas pabor sa kanila ang ganyan, mga resources. Nakikita natin kung anong ibig kong sabihin ng resources. Si dating Pangulong Duterte, kung walang resources ang gobyerno niyan, hindi naman yan Hindi yun mapadala sa Europe, sa Dahig. Kasi The Netherlands. ang pera nyo, ang binayad nga sa eroplano, di nga nila sinabi kung magkano ang binayad sa eroplano. Oh, imagine. Hanggang ngayon, ni isang salita yan ang Malacanang, wala po silang sinabi dyan kung magkano ang binayad sa eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Duterte papunta dito sa Hague. Oh, tingnan nyo mga mahal na kababayan, di ba? Itinatago talaga ng Administrasyong Marcos ang ginagawa nila. Kasi nga, isipin mo, pati nga yung pamasahe daw na papunta, na ginamit yung eroplano, papunta doon sa The Hague, Netherlands, special trip yun. Ilang milyon kaya ang ginastos doon? Bakit hindi sinasabi sa taong bayan? Bakit tinatago nila? O, di ba? Ang ginawa kasi nila, marami kasing lumalabas ngayon, yung mga nagkaroon ng pagsisiyasat sa mga pondo na nawawala. Kaya ang ginawa nila para maalis ang atensyon, ma-divert ang atensyon ng taong bayan para hindi magkahalataan kung saan napunta ang mga pondo. Kaya, ayun, 'di ba, pinahuli ng mabilisan si Tatay Digong para doon, tapos doon litisin sa Netherlands at para doon sa tinatawag nilang crime against humanity na hindi naman na-i-file dito sa ating bansa. Eh, yun ang nakakagulat at Nagtataka tayo, bakit ganun? Bakit nawala na ang issue doon sa falsification of documents ni Romualdez? Yung mga pondo na nawawala, saan nagpumunta yon? O yung sa PhilHealth, bakit ginamit sa infrastruktura, bakit naging zero subsidy? Nasaan na yun? Ba't nawawala na? Hindi ba, hindi na nabalita? Ang nabalita na lahat puro na lang kay Duterte, puro sa Dahig, puro sa Netherlands. O nasaan na? Hindi kayo makakatakas doon. Kahit anong gawin pa, ang tao mulat na. At kamarunong ng tao ngayon, hindi na piling lukuhin. Yan nga, hindi mo nang maloko ang grade 1 ang mga matanda pa. Diba? Sige, tutuloy natin. Dapat kasi yan, malaman din yan sa taong bayan kung magkano ba talaga at kaninong eroplano yun na sinakyan. Yun, tama. Karapatan natin yan na malaman ang mga ganyang pangyayari dahil ang nagbabayad yan, gobyerno. Tama na tayo naman. Pera natin yun. Pero bawat press briefing itong Malacanang hindi binanggit yun nga kung tinatago kasi. At kaninong eroplano yun. Puro na lang sila, alibay na lang kung kaninong eroplano yun at ang bayad hindi rin binanggit. O kaya na umiiwas sigurado ilang milyon yun ang ginastos. At talagang milyon. Ang relate ko 400 hindi pa lang alam. Hindi ko sigurado Lalo yan, ilang tao lang yung sakay. Private plane yun. Kaya nga. At lahat ng mga kailangan na nila mga clearances noon, kung saan sila dadaan, kumukuha sila ng clearances doon, tapos ano pang sa gasolina pa nga lang ng eroplano, magkano? Ang tawag doon, special trip. Dahil sa special trip, di ba? Ang dinig natin, milyones ang ginastos ng gobyerno doon, pero hindi yan ikinakalat sa social media, sa stream media. Dapat nga binabalita yan talaga. Dapat mulat ang Pilipino, ilan bang ginastos doon sa pamasahe? Dapat transparent kayo dyan. With transparency, siyempre pondo ng gobyerno ang ginamit doon. Kung hindi naman pondo ng gobyerno, o sinolder nitong si Marcos, Administrasyong Marcos, di sana sinabi niya. O di ba? Para malaman ng taong bayan. At malaman din kung bakit nga biglang dinala hinuli itong si Duterte nang mabalitaan na uuwi sa Davao para doon sa kanyang birthday
inabangan na sa airport para doon hulihin. At agad naman itong mga kapulisan at the Interpol na pinangunahan naman itong si Torre, abay. Sumunod agad nang wala man lang read notice. Tapos ang warrant of arrest, ang warrant of arrest nahuli pa. Ang dala diffusion. Nang tinanong siya doon ni Amy Marcos, nagkautal-utal kung paano sumagot. Sabi pa nga doon kung magkapareho lang daw ang diffusion at saka yung read notice. Sinagot siya, magkaiba yun. Hindi ba? Sige, tuloy natin ang chismis. Pabalik. Papunta doon, pabalik. Imagine na lang magkano ang gasolina ng eroplano. Sa mga nga lang, dito nga lang sa halimbawa, sa lokal ka lang pupunta, dito sa halimbawa, Pilipinas ka lang. Malaking gastos na nga eh. Yun pa kaya international. At nag-stop over pa sila ng Dubai. Itong Iglesia ni Cristo, hindi ko to pinangunahan. Pag ito sila nagsalita sa kanilang saloobin, sobrang dismayado sila talaga. Hindi naman talaga sinabi nila na dismayado kami sa gobyerno ng ito. Hindi nila sinabi yun, pero ma-catch up natin ang mga reaksyon nila. Kasi balikan ko na naman na imagine suportado kay yung gobyerno ni Bongbong Marcos, suportado ng INC. Hindi sinuportahan kung anuman. Hindi sinuportahan na sige ang mga tao mag-aklas. Ang INC, ang tama nilang sasabihin noon ay peace rally. Nakikita natin kung ilang milyon yon ang sumugod din doon sa mga rally. Tama. All over the Philippines or sa ibang bansa pa. Ito pa nga ang masama dyan di ba? Yung mga INC na nagrally, sinisi pa nitong mga walang hiyang mga kababayan na ang INC raw ang naging dahilan at salot sa Pilipinas. Imagine, gagawin mo, sasabihin mong, tapos sasabihin pa ng INC, pro Duterte. Maka Duterte di umano at DDS. Ano nga kami maging DDS? Alam nga ng vlogger na ito na ang INC ang sumuporta kay Ferdinand Marcos Jr. Yung administrasyong Marcos kasama ni Duterte, ni Sara Duterte, sila yung dalawang sinuportahan ng INC. Pero ano ang nangyari? Hindi man lang pinakinggan kasi nga tapos na nabutuhan na kasi, nanalo na. Nakaupo na kaya wala nang pakialam. Ayaw nang pakialaman. Kasi nga nakaupo na ayaw pakialaman, nakaupo na Nakuha na niya, ibig sabihin, nakuha niya na ang ninanais niya at minimithi niya. Nandito na ako, pangulo na ako na ang masunod. I will be the one. I am the king of this country. And every time I command, all you have to do is to follow. Diba? Parang lumalabas na walang bahagi sa tagumpay niya ang INC. At ito namang mga vlogger na ito na kung ibang mga vlogger na kung makasira sa INC, akala mo may naitulong sila sa Pilipinas. Wala namang naitulong sa Pilipinas, buti pa ang INC napakarami nang naitulong sa Pilipinas. Bakit? Bakit ba? Mananalo ba ang inyong mga kung hindi binutuhan ng INC? Halimbawa lang itong si Marcos, manalo kaya yan? Paano kung si Robredo ang binutuhan noon ng INC? Hindi talo yan si Marcos. Hindi naman kayo nag-iisip mga kababayan. Nakakapanggigigil. Kaya paminsan-minsan dapat naman ang mga vlogger na mga naninira sa INC, abay matakot po kayo magsalita ng mga laban sa INC. Wala nang ginagawa ng INC tapos ganun pinagagawa nyo. Ano ba yan? Diba? Tapos kung ano-ano ang sinagsasabi nyo, na kulto di umano, kulto ang Iglesia ni Cristo. Tapos, pati yung doktrina, pinapakialaman. Hindi naman dapat. Diba? Tapos, sasabihin nila, maka-pro Duterte, wala talaga. Bakit ba?
Kung hindi ba binuntuhan ng Iglesia ni Cristo si Marcos, ay nanalo kayo. Paano kung binuntuhan si Robredo? Ilang milyon ang Iglesia ni Cristo? Solid vote po yan. Solido kung magboto ang Iglesia ni Cristo. Sabihin natin 3 million. Saan mo hahanapin ang 3 million? Saan mo hahanapin ang 2 million? Wala kang mahahanap na gano'n na boto. Ang ibig mo sabihin, lumalabas lang na ginamit mo lang ang Iglesia ni Cristo, tapos nagsalita ka, itinuloy mo pa rin yung sinasabi mo na huwag i-impeach si Sara. Bakit ipa-i-impeach pa rin? Mas malala pang ang ginawa mo. Bakit pinahuli mo si Duterte? Pinatapon doon sa napakalayong lugar. Sa Netherlands, The Hague. Malamig pa naman doon, walang kayakap ang Tatay Digong. Sanay na sanay pa naman si Tatay Digong na may kayakap. Samantalang dito sa Pilipinas, we have a very good temperature. Hindi malamig, hindi mainit, tamang-tama lang. Samantalang sa Netherlands, abay, kung hindi wala kang jacket at katabi, abay talagang, nako, kawawa ka. Bakit? Napakalamig doon. Matanda pa, may sakit pa. Ni hindi malang inisip ang kalagayan at ang edad. Ni hindi malang inisip ang ginawang serbisyo ni Tatay Digong sa Pilipinas. At ito namang mga di umano'y biktima ko ng Dragon War, deserve daw ni Tatay Digong. Naku naman, wag naman tayong gano'n. Pari-pariho tayo mga Filipino. Hindi ka naman siguro talagang magiging biktima ng Dragon War kung hindi ka naman talaga gumagamit. Imposible naman. Kasalanan pa ba ng batas? Ba't hindi yung mga gumawa na pulis, bakit hindi yan hinuli? Bakit si Tatay Digong ang hinuli? Di ba? The perpetrator, kung sino yung nagkasala, dapat siya dapat ang mag-ano ng parusa. O bakit si Tatay Digong ba ang humuli at bumaril doon? Di ba? Si Tatay Digong ba ang pumunta doon na personal at pinagbabaril? Hindi naman Porque sinabi na Tatay Digong na, okay, do your job as a policeman. Kung may lumaban, sige, barilin nyo. Di ba sinabi ni Tatay Digong yun? Ang tanong, ito namang mga kapulisan, dahil sa sinabi niya at nagtiwala sila kay Tatay Digong, abay, nagkaroon naman siguro ng abuse of authority. Kaya ganun ang nangyari. Tapos ngayon, si Tatay Digong, hinuli na. Dinala sa The Hague. At doon ay kinulong. At wala man lang pwedeng bumisita. Kundi isa lang, kung hindi isang immediate family, isang attorney. Di ba? Hindi pwedeng marami doon. At hindi ka pwedeng magdala ng pagkain doon. Kailangan niyang magluto. Nako. Paano na lang yun? Mahinang-mahina ka na. Even nga magsuot ng, sabi nga niya, even I'll boiled water, I cannot do that. Paano yun? Pang nakisabay doon. Kaya ganun sila, ka-desperado. At itong simbahang Katoliko na may ilan dyan na hindi rin talaga nagustuhan yung nangyari. At itong pare na Bisaya, si Father Obod, bilib ako nito. Kasi tuwing yan sa kanya, isishare niya sa mga tao kung ano ba talaga ang nangyari ngayon sa bansa. Hindi naman yun pwede na hindi ka mag-share dyan sa mga sa mga nasasakupan mo. Kasi yan, kailangan din malaman sa mga nasa simbahan kung ano ba ang takbo ng gobyerno. Kasi ang simbahan, konektado sa gobyerno Totoo yun. Hindi naman magiging simbahan yan kung hindi ka rin konektado sa gobyerno. Alam niyo kung bakit konektado sa gobyerno? Ang mga tao niyan, pagdating ng eleksyon, buboto yan. Tama. At itong si Father Obod, hindi nag-brainwash sa mga tao na huwag niyong iboto ang Team Duterte at huwag niyong iboto itong Team Marcos. Wala siyang sinabing ganun. Tama. Ang sa kanya na lang, sabihin ko na sabi siya, pamalandong. Parang i-analyze mo kung saan ba talaga ngayon ang ganitong sinong grupo ngayon ang nasa tamang landas. Tama na naman. Direkta niya sinabi na huwag niyo iboto ang Team Duterte. Wala, di ka makarinig ng ganun. Tama na naman. Di rin sinabi niya huwag niyo iboto ang Team Marcos. Hindi rin niya sinabi yun. Pero kung maintindihan mo yung mga
direksyon sa kanyang mga sinasabi, ikaw na yung bahala doon. Tama na Intindi? naman. Ang mahirap na kasi sa iba, ibabas ito si Cristo, ibabas ito si Father Yun Ugot. nga eh. Ba't kayo manghilig magbabas? Yun. Ang gagawin nyo na lang dito, kung tama ang inyong direksyon, kung kay Bongbong Marcos kayo, wag na kayo mangbas. Tama. Ako sa totoo lang, hindi ako nanonood ng mga vlog na against sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi ako nanonood. Kasi nag-stand ako dito sa mga Duterte, tapos manood ako sa kanila. Doon magsimula ang gulo. Kasi susugod ako sa kanilang video, mag-comment ako doon. Tapos mag-away-away na kami doon. Ano bang ang gawin ko lang, magpahayag na lang ako dito sa aking YouTube channel. Kaya nga ako gumawa ng YouTube channel ko para dito ko ihayag ang aking naramdaman sa ating bansa. Kasi Tama na naman. Hindi ka lang nakahayag ng damdamin mo. Pwede ka pang kumita, di ba? Ganun naman eh. Kung ano yung pinaka-trending, yun ang i-upload natin para hindi ka lang nakabahagi, kumita ka pa. Yan naman ay, frankly speaking, kasi hindi naman po talaga tayo pakipot. Yung great pretender, mahirap kasi maging great pretender. Diba? Actually, kahit nga tayo nagpa-vlog, bakit? Additional income, source of income. Yung mga nag-YouTube dyan, ang malalaki ng channel, sasabihin nila talagang dahil suporta talaga sila, kaya nagpa-vlog sila. Woo! Nagpa-vlog kayo dahil may kita. Diba? Tapos nagko-comment kayo sa Iglesia ni Cristo ng masasama. Bakit? Dahil kapag nabasa yan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sinishare at dumadami ang views nyo. Yun ang totoo doon sa likod. Tinitira ang Iglesia ni Cristo. Titirahin natin ang Iglesia ni Cristo dahil kapag tinira natin ang Iglesia ni Cristo, nag-comment tayo ng masama sa Iglesia ni Cristo, abay, talagang sigurado magiging viral ang videos natin. At pag naging viral ang video natin, ay kikita tayo ng much money. O diba? Mga mga kababayan, ganun po talaga ang nangyayari. Kami naman talaga ng mga vlogger din ng Iglesia ni Cristo, ay pag nabasa din talaga namin yan, hindi rin namin palalagpasin yan. Ay ipagtatanggol din namin ang panig po namin. Bakit? Kasi nga, ayaw namin na napupulaan ang Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama, na pinagbibintagan ng mga walang mga pakundangan kung bumintang itong mga kababayan natin ng mga vlogger na iba. Hindi naman nila lahat. May mga ilan talaga. Di ba? Mga vlogger, sinasabi ang Iglesia ni Cristo, kulto. Anong nangyayari sa kanya? Dahil sa narami na siya nasaktan, ayun, nakulbang. Di ba? Ang naglabas, malamig na bangkay. Kawawa. Nagkakaroon na tayo ngayon ng pagkakabahabahagi. Hindi naman natin sinabi na ang may gawa nun ay Iglesia ni Cristo. Walang ganun. O sige mga malangabay, hanggang na lang muna ang vlog po natin at updates po natin. Sana ay naintindihan nyo at naunawaan po ninyo ang hinanaing na maging ang mga paring Katoliko ay hindi na ayon sa nangyayari sa ginawa ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga mahal na kababayan, shoutout po sa lahat sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Shoutout po sa inyong lahat. Bukas pa may pagsamba tayo. Huwag kalimutan mga mahal na kababayan at mga kapatid. At sa mga mahal naming kababayan, mag-sorry po kayo sa Iglesia ni Cristo at para malaman din ninyo kung ano ang nalaman po namin. At sana ay maintindihan din po ng kababayan natin bakit bakit ganun ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Bakit nagsabi na ang kasabala na ganito ang stand namin. Kasi nga, hindi nasunod ang tamang proseso ng batas at hindi pinakinggan ang hinaing at ang kahilingan ng milyon-milyong Pilipino na hindi lang Iglesia ni Cristo, maging ang ibang reliyon na nakisali sa peace rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga, huwag ipa-impeach, pero bakit ipa-i-impeach pa rin? Mas malala pa, pati ang nadamay. Okay, hanggang dito lang muna at maraming salamat po mga mga kababayan.